Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. What? Yes, yo! Yes, yes, yo! Yeba! Magandang good morning po sa inyong lahat itong umagang ito. Po ang inyong lingkod, Doc Che Lejano. Sa ngalan po, Attorney Ferdy Gasolito. Hindi nagaanong balda ng Topacio. Nandito po kayo sa programang nanonood ng Yes, Yes, Yo, Topacio. At ang ating mga bungad dito ay sina... Ayun, Eugenio Ravina, Mayer Sereno, with Nanay Rosie and Annalina. Wala yata si Bulay dyan. Virgilio VG Villanueva, Jennifer Shikawa, Victor Tadeo, LMX Ride, Maple Leaf, Prime Reeves, YBR, Romantic Moon, and Mario Noishi. Happy Friday. Webes pa lang. Webes pa lang ngayon. Hindi pa Friday. Friday na ba sa kanila? Hindi pa. Tayo nagsisimula. International dateline. Nasa dulo tayo halos di ba? Okay, it is only Thursday. Papanood nyo po kami live sa TV ninyo. Talapihitan. Aliho 23, Signal 10 sa cable. Signal 24. TV Plus 27. For the Box 25. At sari-sari pang mga digital devices. Pwede nyo kong tingnan sa Digital IC 882. At doon nyo po kami mapapanood. Huh? Okay. Sino pa ba nandito? Ima Madral, Leila, Elizabeth Quinones. So, una. Okay, una natin gawin ay mag-congratulate tayo ng mga taong dapat congratulatan. Okay, unahin po natin, kahit di natin sponsor, meron pong ginawa kasi ang Procter & Gamble. Ang kanilang gimmick pala, as of 2023, ay nakatulong na sa 50,000 mga Pinoy na mga bata at pamilya. 50,000. And ang tulong po na yun ay sa pamamagitan ng 200 million liters, 200 milyong litro ng malinis at maiinom na tubig. Ito po ay sa kanilang partnership with World Vision Philippines. So, Procter & Gamble, that was World Vision Philippines. And in collaboration with the scientists at the Center for Disease Control, meron din palang ginagawang kabutihan ng CDC ng Amerika. Hindi lang para patayin tayo sa pamamagitan ng betchin na walang kakwenta-kwenta, hindi natin kailangan, na napopurify ang madumi at hindi pwedeng mainom na tubig. Ginamit po nila yung teknolohiya at nilagay nila sa isang pakete na 4 na gramo. Ay siguro naman alam na natin kung ano ibig sabihin ng 4 na gramo kasi marami tayong narinig tungkol sa shabu. Hindi po ba? Hindi naman 4 na gramong shabu ito kasi napakamahal nun. Milligram sa pinusukat dyan Ito, 4 na gramo na nadun sa loob po na pulbos na isang pakete na may laman na ferric sulfate. Yung sabihin iron po yun, ferric sulfate. Yun po ang nagsisilbing pambuo ng mga dumi-dumi na nasa loob po ng tubig. At yung calcium hypochlorite, yun po ay disinfectant. Yung hypochlorite po, yun po yung pumapatay dun sa mga mikrobyo. Bale, bacteria, viruses, pagkatapos yung ferric sulfate, tinatanggal at nagkukumpul-kumpul yung dumi at bumabagsak. Tsaka yung mga ibang pollutants. Yung 4 na gramo, kaya na po i-purify at linisin ang 10 litro. 10 liters. Nantinapan, dami rin nun, Pero, iiwan nyo ron ng 30 minutos. Okay, maganda po yan. Kaya nga natin kinocongratulate. Pero the other thing na ginawa po nila eksperimento noon po sa Africa at saka sa Australia noon is because nagkaroon po sila ng eksperimento noon sa Australia din. Nilalagay po nila sa mga basyo. Yun pong lumang mga bote ng soft drinks na 2 litros. Yung mga malalaki, pwede rin po maliit. Pero yung 2 litros ang ginamit po nila dun sa study na yun. Yung 2 litros, nilalagyan nila ng tubig na kung tingin nyo ay hindi masyadong malinis, ay ilagay nyo po dun sa plastic ng soft drinks na 2 litro. Tapos iniiwan po nila sa bubong nila. Kasi naman, hindi sila masyadong inuulan nga ron. Kaya nga importante rin yung tubig. Wala naman silang mainom na ganun kalinis na tubig. Iiwan nyo po yun sa bubungan ninyo. At yung init po sa bubong
Hindi lang po ilaw ang silbi nun. Yung ultraviolet po, dahil nga nandun sila sa Australia, at tapos hindi ba nabalita nga na nabutas yung ozone hole natin doon, lumalaking butas. Yung ultraviolet nun, pumapatay sa lahat ng mga mikrobyo na pwedeng maging sanhi ng sakit ng ating mga kabataan at ating mga pamilya. So, iniiwan po yun maghapon. At pwede nang inumin sa pangalawang araw. Kasi yung init na yun, maglalamig yun pagdating po ng gabi. So, ang init po na nandun sa bubong, maabot din po yun ng na pwedeng kumulo po yung tubig dun sa bubong. In fact, remember ang eksperimento, makikita kayo sa internet, nagluluto sa bubungan ng itlog Di po ba? Sa init, naluluto yung itlog. So, in that case, ang pag-iinit na nangyayari doon, hindi lang 15 minutes na kumukulo. Kasi yung pakulo mo, maghahanap ka pa ng panggatong, di ba? Pag kayo magluluto, wala kayong gas. Yung gas, gagastusan nyo. Tapos ano pa? Yung kerosene, gagastusan nyo. Kahoy, bibili nyo. Uling, bibili nyo. Ito, wala na kayong bibilin. Yung basyo ng soft drinks, addict naman kayo sa soft drinks. Kaya nga mataas din ang incidence ng diabetes natin dito sa Pilipinas. Napakahilig natin sa soft drinks. Kasi po yung ginagamit doon na high fructose corn syrup naman ay napakasama sa ating kalusugan sapagkat napakahirap talaga tanggalin at sunugin yung high fructose corn syrup. Kasi processed po yan, highly processed. Yung mga highly processed, delikado. Kaya mas okay pa, uminom tayo, kumain tayo ng tubo. Gusto natin ng matamis na candy. Ang problema lang nga, syempre, medyo ipin natin kung hindi nga masyadong matibay. So, congratulate natin itong programa nga na Children Safe Drinking Water Program ng Procter & Gamble in cooperation with World Vision Philippines na nagpo-purify sila at nakatulong na 200 million liters. So, kung 10 liters yan per 4 grams, 10 million, so 200, so times 20. Times 20, divided by 20, sorry. Divided by 20, divided by 10, 20. Uy, 200 mil, 20 million packets, divided by 5 million packets na distribute nila. 5 million sa 50,000 na mga Pinoy. So, mga 100 packs ang binigay nila sa bawat pamilya na may mga bata. O, di ba? O, di ang galing. Imagine, libre nila pinamigay yun. Yun ang maganda dyan. Okay? Diba, sino susunod natin i-congratulate? Yung notes ko rito Di ba ang galing? Ang galing nga, syempre. Kalot-kalot ng konti. So, ang susunod natin i-congratulate ay, eto naman, nakinabang. Maraming tao nakinabang. Okay. Napansin ko po bigla last week, hindi po ba nabalita ko na sa inyo na naglagay po ng undersea cable dito po sa Pilipinas para malink ang Luzon, Visayas, and Mindanao sa internet? Officially po, binuksan na po ng Infinivan in cooperation with Globe ang kanilang 2,500 kilometer Philippine Domestic Submarine Cable Network, PDSCN. Bukas na po. 2,500 kilometers yan. Nagkakahalaga ng 649 million pesos. Napakaraming million po nung 649. So, yung domestic submarine cable natin, umaandar na. Napansin ko po kasi, a week or so ago, na bumilis yung internet ko. Kasi, nagtaka ako, ubos na, mauubos na raw yung aking allocation for the month. Kasi naman po, yung kalokohan na tinatawag din natin na unli internet, ay actually 60 gigabytes lang po. Napakaliit. Kaya nga ang ginagawa ko po, mura din kasi naman yung aking 60 gigabytes for 1 month. Kumukuha pa ako ng extra na mura at mas available na dito, Telecom. Kasi mura nga pag magpo-postpaid kayo Kasi 1,200 lang yata yung 60 gigabytes. More or less. About 1,000 something pesos. Yung mabibili mo, mas mura pa yung sa dito. Kasi lumalabas yata less than 60 pesos lumalabas. So mas mura. Ang consumption ko po approximately 120 gigabytes a month dahil nga wala naman ako masyadong ginagawa, wala naman akong girlfriend. Mas menos pa nga gastos pag walang girlfriend. Ang girlfriend ko bale is Netflix. Tsaka yung binigay ko po sa inyo na ida-download nyo yung HD movies. Ano po yan puro mga torrent. So pag dinownload nyo maganda. Na-addict na rin ako dun sa, ano nga ba pinanood ko mahaba-haba, yung kay Kevin Costner, yung Yellowstone. Maganda po yung Yellowstone. Kaya lang, nagka-leche-leche kasi masyadong successful. Hindi magkasundo yung executive producer na si Kevin Costner, tsaka yung mga producers mismo na nagsimula po niyan. Gusto nila i-divide yung season 5, ayaw ni Costner. Yung season 6, gusto rin nila i-divide para hiwa-hiwalayin. Mas humaba ba yung storya? Lalabas niyan, siguro baka ayaw niyang maging parang Batang Quiapo. Hindi po ba?
na talagang pahaba ng pahaba yung mga reaction shot, nagtatangahan na lang. Wala ka, kwenta-kwenta naman yun. Pagkatapos ko rin lang panuorin kasi lumabas na yung ika-16 at final episode ng Marry My Husband. Maganda rin po yun. Maganda yung pagkakasulat eh. Hindi kagaya nung iba na mabibwisit ka sa karakter talaga. Imagine, niloloko na siya harap-harapan dun sa, ano ba to, yung Samdalre. Anak ng tinapa, niloloko ka na harap-harapan, hindi mo pa sisibakin. Eh, assistant mo lang yun. Di ba? Parang magulo. Inaagaw pa yung shota niya. Ay, sus, saya-saya, no? Talagang melodramatic. Okay, so kinakongratulate natin ang subsea cable na yan. At na-link na po ang 21 probinsya from Quezon to Zamboanga, Iloilo, Bacolod, Boracay, Katiklan, Pinamalayan. Hindi ko alam kung saan yung Pinamalayan. Malay ko ba? Pinamalayan nga eh. Surigao, Palanas, Bulan at Placer. Yung Placer nasa ano ba to? Masbate. I'm sure of that. Tapos, ano pa bang maganda natin i-congratulate? Ito pa, meron pa. Okay. Maganda pa i-congratulate. Ayan, alos kalahati na yung ating first half. Okay. United States, okay? Binigyan po tayo ng isang programa ng USAID, US Agency for International Development. Ang programa po ay tinatawag na US-Philippine Partnership for Skills Innovation and Lifelong Learning. Ang kanilang acronym po ay UPSkill. Okay? US-Philippines, yun yung app. Tapos yung skill is Skills, Innovation, and Lifelong Learning. Oh, yeah. Nagbigay po sila ng $30 milyong. $30 million ang binigay sa Pilipinas. So, di ba ganda-ganda niya? Binigyan tayo ng $30 million sa dollars, di ba? To strengthen innovation, workforce development, and entrepreneurship in colleges and universities. So, ano po ang kahalagahan nito? Nabanggit po kanina sa report, hindi po ba, na yung ating Gen X and Gen Y. Sino po yung ating mga Gen X and Gen Y? Yan po yung nagkakaedad ng approximately from their 20s to their 40s. Okay? Yun ang kahalagahan po nun. At ang partnership po nito ay included po ang Arizona State University, North Carolina Agricultural and Technical State University, at Massachusetts Institute of Technology. Di ba ang bigat, MIT? Nabigat yun. Ang partner sa Pilipinas, Education.ph and Philippine Business for Education. Yun po ang magandang nangyayari ngayon dahil nakakahiya, nakakainis, nakakaasar na tayo po ay napakabobo at third to the last dito po sa mundo. Oh my God. Diba? Ang tanga-tanga eh. Niyari tayo nila Panot. Tsaka yung isang hilaw na pare. Hindi naman pare kasi brother. Yung panahon ni Panot yun eh. Yung ginawa nilang mother tongue-based education. Tapos tinira pa nila yung linti ang K-12 na walang silbi. Sus Mariose. Kasi kung may silbi po yan, bakit nahihirapan yung mga employers? Yung mga employers po mismo kausap ko, mga kasama ko sa Rotary. Napakahirap daw kumuha ng mga graduate. College na nanggaling po dyan sa ating education system. Lalo na't ngayon, hindi mo ma-hire yung mga K-12 kasi nga, sus Mariosep, reading, writing, arithmetic, sus, kakahiya, hindi makaintindi. Napakasimple. Tagalog na nga, hindi pa maintindihan. Anak ng tinapa. English pa. Pagkatapos, ano mangyayari sa ating susunod na generation? Ang dami nating nakukuhang pera sa ating mga OFW sapagkat sila nga ang pag-asa ng bayan dahil yung kanilang remittances ang bumubuhay sa buong Pilipinas. Ngayon, kung wala tayong ganyan, hindi na makakaalis yung mga Pinoy dahil nga hindi marunong mag-English. Mother tongue based nga eh. Mga bobo na tayo pagdating sa English. Imagine, tayo na nga nagtuturo sa mga Amerikano kasi yung mga Amerikano mismo, bobo sila sa English tsaka sa math. Tayo, mas magiging bobo pa kaysa sa kanila. Nakakahiya naman na yun. Tayo dati nagtuturo, tayo yung bobo. Sa bagay, nangyari na rin yan, hindi po ba? Sapagkat yung International Rice Research Institute na nandito sa Pilipinas, ang supposed to be na tutulong sa ating bayan at sa buong mundo dahil nga yun ang Rice Research Institute Center ng buong daigdig. So ano nangyari? Ang nakinabang po yung ibang bansa at tayo po ay nag-i-import ng ating bigas sa ibang tao na tinuruan natin sa IRI noon. Ay, naknantin pa. Hindi po man nakakaasar yan. Tapos, meron pang isang congratulations dito na medyo mabigat din. Ito po ay involves Canada. Ito naman, this dovetails precisely with what I was just saying. Yung Canada po ay niligawan natin ng husto using our embassy there in Canada, na
sila po ay dito maglagay ng isang sentro ng agrikultura. So ano nangyari? Kaya natin kino-congratulate, ito naman, kino-congratulate natin sarili natin. Because pumayag na po ang Canada, ang kanilang Indo-Pacific Agricultural Hub. Ibig sabihin, yun po ay parang International Rice Research Institute, pero lahat po ng agrikultura dito po ilalagay sa Pilipinas. O, anak ng tinapa, di ba? So, nandito na ang first ever Indo-Pacific Agriculture and Agri-Food Office ng Canada. O, di ba? Congratulations, Pilipinas. Nakuha natin. Yan po ang maganda eh. Ligawan natin lahat ng pwedeng mag-locate dito sa Pilipinas because since nandito sila, una tayo makakaalam, una tayo makakasawsaw. Kumbaga, hindi ba masarap din yung sumawsaw? Kasi hindi naman ikaw naghahain ng tagluto. Sawsaw ka lang eh. Okay. Ang makikinabang po dyan, 4 na pong ekonomiya, 4 na bilyong katao, at makikinabang din naman ang Canada dahil ang kalakal dito po sa lugar natin sa ASEAN ay 47.19 trillion US dollars ang agricultural economy dito sa ating lugar. Kaya yan po ang pinakamaganda. At ang trade po nila, particularly only in agriculture, in agri-food, ang kinita po ng Canada ay 22.8 billion US dollars. Hindi Canadian, ha? US yan. So, ang magiging regional hub ng buong Indo-Pacific Agriculture and Agri-Food Office ng Canada ay Pilipinas na. O, di ba? Ang saya-saya. Parang nainganyo na rin naman siyempre yung mga Canadian kasi almost 1 million Pilipinos na pala ang nag-migrate sa Canada. So, marami na rin Pinoy doon na kumakanay dito, kumakanay dyan. O, di ba? Kasi nasa Canada eh. Kanay dito, kanay dyan. O, kananang-kana. O, di ba? Tapos, ang tawag nila sa Philippines ay connective tissue that binds North and South Asia. Oh, tayo nasa gitna mismo ng Asia. Tayong connective tissue. In other words, tayo ang litid ng Asia. Naging litid tayo. Bagay, okay na rin yun. Basta nandito sila eh. Okay? So, we will become the forefront of international scientific research in agriculture. At pinuri din nila na dahil nandito nga ang International Rice Research Institute. At, hindi ko alam, dito rin po pala ang ASEAN Center for Biodiversity. Oh, meron palang ganun. Oh, kaya nga maganda itong report na to. Di ko alam eh. Nandyan pala ng biodiversity. Anak ng tinapa. Di natin alam. Lingid sa ating kaalaman. O, di ba? Tapos, yung ating isa pa i-congratulate ay isang atleta. Asan yung atleta i-congratulate ko? Gusto ko makuha muna yung ano eh. Yung article mismo. Dahil baka mamaya maligaw ako eh. Anyway, kinocongratulate natin na naman si EJ Obiena sapagkat nanalo na naman siya ng isang gold dyan po sa isang tournament. Yep, very good. Nanalo ng gold sa isa na naman tournament. Alam mo naman, siya ang number 2 po. Si EJ Obiena ay number 2 in the world. So, wag niyong mamaliitin. Kahit maliit si EJ Obiena, malakas ang katawan. O, di ba? Yan ang masaya dyan eh. So, congratulations to EJ Obiena sa kanyang win. Sabi nga pa siya, nanalo, nak ng tinapa. Itong Gen X and Gen Y, sumisingit na naman sa akin eh. So, sana yung article? Nak ng tinapa. Wala yung article eh. So, yung article ko, wala. Canada. Bali na nga. Anyway, basta na-congratulate ko na si EJ Obiena. Okay. So, para naman sa ating mga Pinoy, na-congratulate ko na yung mga Pilipino, paki-up nga, Kent, yung statistics pagdating dun sa size ng Philippine, ng ano, all over the world. Ito po, wala namang halong bastusan, ha? Okay. Yan po ay size, nawawala yung taas eh. Pwede mo bang liitan para makita natin yung taas? Hindi pa rin lumalabas eh, no? Bakit hindi kasya? Pwede ba liitan yan, Jen? Hindi nakikita eh. Oo, in centimeters eh. Well, anyway, hindi nyo kita. Sabihin ko na lang. Top 20 countries with the average size of the penis in its erect state. Okay? Naputol yung Australia tsaka yung nakalagay na top 20 countries na title. Eh. Pwede ba liitan yan para magkasya? Hindi ba kasya, Ken? Yan na ba yan? Anyway, top 20 countries with average penis sizes. Erect na po yan. Okay? So, ano po ang dapat nating tingnan dyan? Okay? Ang pinakamalaki po, yung Brazil. Everybody else, mas maliit. Okay?
So, tingnan nyo na lang kung gaano kaliit yung mga iyan. Oh, yeah. Oo nga. Kasi, ang lalabas, teka, para i-convert natin, 5 times 2.54. Sure ka? Sure nga ako eh. 5 times 2.54 equals. Okay, 12.7 centimeters lang ang 5 inches. So, actually, ang lumalabas, ang average size nga na nakikita natin is 6 inches. Even erect. Erect yan, erect. Ganon. Oh, tsaka ang sukat niyan ay simula po sa ibabaw. Kasi kung susukatin mo sa ilalim, aabot yan hanggang tumpong mo hindi yun ang sukatan. Ang sukatan niyan is erect siya, tapos susukatin mo dun sa harap, dun sa babang-baba, kung saan tumatama sa buto hanggang dun sa dulo. Oh, okay. yeah. So 6 inches is 15.24. So 15.24 is between Brazil and Italy. Yan ang average. At ang pinakamalaki lumalabas, nagmamalaki yung mga iba, malaki na sila. Ecuador, imagine, ano yung Ecuador? Di ba South American yan? Cameroon, North Africa, Bolivia, South Africa. Yung mga size, tinan mo. Yung Haiti, yung Haiti na 16 centimeters is 6.3 inches lang. 6 and 1/3 inches. Liit nun, pareho lang halos. Tapos sino pa ba nandyan? Yung pinagmamalaki. Netherlands, 15 point something lang 15.8. Konti lang yun, 6.5 lang yan. Di ba? So, wag kayong madidismaya kasi alam ko yung mga Pinoy minsan nadidismaya kasi maliit tayo mga tao. Kagaya ko, 160 cm lang ako. Ako'y 5'3 laang. Pero hindi ako nahuhuli dito sa mga ere. Kasi mas malaki ako kaysa sa Brazil tsaka sa Italy. I'm sure. Sinukat na yan. Yeah. So, yung Germany, dito ka magtataka. Hindi ba dami natin, nung panahon na 1980s, may mga German na porno lumalabas, hindi ba parang mga batuta? Ito, tingnan nyo, 14.54 lang. That's actually almost, malaki-laki lang sa 5 inches German na yan, ha? Ba't tayo mawawalan ng pag-asa? Okay, and with that, siyempre, medyo masaya ang ending natin. Andito na po ang type check natin, 11:25. Toot! Huwag kayong aalis. Magbabalik po yung session. Tumasyo, maglilis ang palaran. Chupachapa, chene, Yeba! Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topa Show! Okay, Yeba! Nagbabalik po ang session Topacio. Che Lejano, ang inyong lingkod. At wala po pa rin dito. Baka bukas, dumating na po si Attorney Gasolito Almost Baldado Topacio. Okay, andito tayo sa bagay ng program tinuguri ang... Pakita mo tweet mo! Pakita mo tweet mo! Pakita mo ang tweet mo! Pakita mo, tweet mo, uy. Okay, simulan natin ang ating pagbati dito kina Eugenia Rabina sa ating mga YouTubers, sa mga YouTube, mahilig sa YouTube. Eugenia Rabina, Mayer Sereño, Winane Rosie Analina, Virgilio Vigi Villanueva, Jennifer Ichikawa, LMX Red Maple Leaf, Victor Tadeo, Romantic Moon, Prime Riz YVR, Romantic Moon, Mario Noishi, Leila, Elizabeth Quinones, R5 Mon, Leo, Madrama, Rose Pablo, J. Rom Merced, Victor Tadeo, Romantic Moon, Stone Trooper, Ikeda Janet, Mark Anthony Perez, Leo, may basyo pa ba ng soft drink na bote? Puro plastic na yata ngayon. Yari ka sa plastic bottle. Totoo yan. At ating babanggitin mamaya yung tukol sa mga plastics. Yung mga microplastics. Concern po yan Pwede natin gawin topic yan bigla. Mas healthy ba yung soft drinks sa zero sugar? Na zero sugar? Of course not. Yung link na po to cancer ang ginagamit po nila na sweetener, yung aspartame. Delikado po yan. Lason po yan. Cumulative po yung exposure. So, plus, using diet ek does not actually make you change the way that you're eating. Kasi, naiisip mo rin na kumakain ako ng diet, chuba-charba, chenis, pwede na akong kumain ng iba, hindi napipigilan yung pagkain mo. Dapat tigilan yung pagkain. And one of the best and
easiest solutions is actually take more fiber. Yung mas nakakabusog na mga bagay. Or, the other thing, we're talking about magkakabusog ka agad, uminom po kayo ng 2 basong tubig bago kumain at while you're also eating, 2 basong tubig during the meal. Kasi ang pagkabusog po ay kung gaano kalaki ang inilalaki ng ating tiyan. At ang problema po doon, dahil sa satiety center nga po natin na tayo ay satiated, ibig sabihin busog na, ay 30 minutes ang kinakailangan bago umandar po yan at umabot sa utak natin na busog na tayo. Kaya kung mapapansin nyo, minsan sakit na yung tiyan nyo, bundat na bundat kayo, hindi pa kayo busog according to your brain. Yun ang problema. It takes so long para ma-realize natin na busog tayo. Okay, Del Cayabyab, nagtanong noon. Josephine Angeles, Leo, Boy Martinez, Mario Noishi, Thursday pa lang pala. Hindi, okay lang yun. JBBPH from Albay, excited lang Leo, mas maraming mamamatay sa diabetes mas matagal mamatay sa diabetes kaysa cancer. Sa mga sugar-free, free carb, yung substitute artificial mas deadly. Yeah, we've just mentioned that, na aspartame. LMX red maple leaf, Pinamalayan, nasa Mindoro. Yeah, okay. So, Mindoro pala yung Pinamalayan. Ayun, malay ko ba? Maganda yun. Lagay natin yung mga nagiging unconscious kasi namamalayan nila pag nandun sa Pinamalayan. Oo. Alam nyo kung anong best na paraan para yung mga unconscious na nasa aksidente ay ma-revive? Titigan nyo na titigan para yung unconscious maging conscious. Okay, Vertubert, 1.7 billion pesos success. Ginaya lang ng US and Canada, nagkaroon ng grade 12 sa Pinas. Kalokohan po yung grade 12 sa atin. Wala namang pakinabang. Matalino yung mga Pinoy. Bakit yung mga matatalino natin Pinoy, ginagamit din naman sa ibang bansa, ina-accept din naman nila. Kailangan pa ba extra 2 years of college para ma-employ doon? Hindi naman. Yung mga teacher nga natin, pinag-aagawan kasi ang gagaling natin Needs illustre. Kaya lang, ang problema ngayon, kung magiging mother tongue-based ang education, anak ng tinapa. Kawawa tayo, hindi tayo marunong mag-English. Virgil niya sabit sa manawagan naman court order at bigyan naman nila ng personal. Ang court order talaga dapat bibigay personal kasi kung meron ka supina, kailangan ibigay sa'yo personal yun. That's why you are served. Hindi pwedeng ilalagay lang nila yun na hindi mo nakikita. Kailangan makita ka nila. Dennis Magat, Boss Bell, musta na magnificent duo. Si Perdi baka bukas nandito. Count to 10. Good morning, Dr. Dazzling, debonair, diabolical, devilish doctor. Ay, sus, Ginoo. Inubos na talaga hindi, Ikira Janet, Toot, Leo, tapos J-Ro, andyan, napanggitan natin. Juliet, di talaga pang minor ang show na to. Actually, hindi naman po maiintindihan ng mga minor de edad yung ating show. Pero, minsan nakakatawa naman for everybody. Kudos for the remarkable achievement. Maria Elizabeth Logan, iba-iba size ng Pinoy kasi mixed race. Oo, may nabalitaan ako na yung nakikita mo ro sa porno. Yung yung parang ganito kalaki, hanggang dito. Meron na rin mga Pinoy daw na ganun. Siyempre, nalahian ng Arabo siguro. Maria Elizabeth Logan, haba ng commercial, MX3, pwede bang mag-CR sa haba? Bravo, Pinoy athletes. Siyempre, nag-gold tayo. Nitz Illustre, Jennifer Sikawa, Sorsona Leo, Ikeda Janet. Sa government na lang, bibili lahat ng produce at bigas, especially sa benta, 20 pesos per kilo, wag na ayuda. Sabagay, okay rin yun. Yung ginawa ng Cebu nga Hindi po ba? Sino pa ba nandito? Kape-kape, Nitz Illustre. Dati walang K-12, maraming magagaling at hindi kailangan yung 8-12. Busy si attorney dahil hinahunting daw yung client niya. Hinahunting siya nung client. Tapos, Delby, Leo, sino pa ba dito? Eugenio Ravina, ano ba yun? Doc, makakatulong ba yan para pumayat? Pag masarap ang pagkain, malaki ang tiyan. Yung tubig, nakakapayat po yan. Kasi nga, yung pagkabusog ninyo is because of abdominal, yung distension ng ating stomach. Yung gastric distension. Ngayon, kung maloloko nyo yung gastric distension sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig because malalaki siya dahil sa tubig na ininom nyo, mas mababawasan yung kinakain ninyo. Tsaka, siyempre, bawasan nyo yung kanin kasi dyan po nang gagaling ang diabetes sa sobra natin pagkain ng kanin. Josephine Angeles, present daw si Josephine Nitz Illustre, Joko, watching from Singapore. Hello, Joko. Nasa Bacolod ba si attorney? Hindi ko alam. I'm not sure kung nasan siya. Canada, kahit professional ka dyan sa Pinas grad o 4 or 5-year course lang sa Pinas, equivalent dito sa Canada is second year college lang. No. It doesn't matter if you're qualified. But, kagaya nung yung aking ex, ang tinapos niya ay
2-year course lang. So talagang kailangan tapusin niya yung college niya, for example, dyan sa Canada. Okay, punta naman tayo sa X. Konti lang naman ito. Yung ating mga, kasi bumaba na rin yung ating audience, pero sa lahat naman, hindi naman pala sa atin eh. Raven, nevermore, dito sa X, dating Twitter, ang ating mga anak ng tinapa, mga tinapakers, at si Krista Miller ang kanyang ipinakita sa atin. Ayan po si Krista Miller. Yee! Teka. Oh yeah. Kaya nga naputol Oh yung ulo. yeah. Eh, Oh, binigyan niyang yeah. picture, putol din yung puwet eh. Di ako may kasalanan yan. Derek Hunter, Isagana Adriano, Japuktin, Pedro Santa Cruz, Laguna Guevara. Pagkatapos, sino pa ba? Nandito ay, Bisayang Ilocano version 2, BK, Kanashibari, Sassy Girl ID, Alan Jacob, sino pa ba nandito? Don McCartney, Tugawan, Joel Raimundo, sino pa ba nandito? Wala na yata, dito na lahat eh. Okay, maraming salamat sa inyo lahat, sa inyong pagtangkilik. You're so kind to animals. Okay, sa bagay, 44. Sige, diretso na tayo sa commercial. Babalik na lang. Huwag kayong alis. Babalik kami, promise. Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo! Yaba! Nandito na po tayo sa uling bahagi ng ating programa para sa araw na ito ay Huwebes. At may nabanggit kanina tungkol po sa microplastics, kaya tirahin na po natin yung topic na yan. Meron tayong na-research tungkol dyan eh. Okay, ito naman research na to involves yung mga tea bag. Kaya kailangan natin tibagin ang tea bag. Yung tea bag ay titibagin sapagkat karamihan po pala ng mga tsaa na nakalagay po sa mga tea bag, actually about 96% ay ginagamit sa packaging nila ay hindi po papel kundi plastic. So ang nagiging problema po dyan ay ang mga tao pala ay kumakain, nakakain at napapasok sa kanilang katawan ang 39,000 to 50,000 52,000 particles of microplastics. Kaya pa po ron yung mga nanoplastics which are smaller than the microplastic. And 20% of the microplastics have been classified as items of concern because nandun po yan naiipon sa kalamnan natin, sa taba at na medyo toxic po sa katawan ng tao. Meron po yung mga chemicals na kasama ang fluoride, fluorine, arsenic, radium, aluminum, lead, mercury, cadmium, barium. Yun ang nagiging problema po dahil nandun po mismo nakalagay sa plastic at nakukuha rin po natin at nananatili sa katawan natin. Yun po ang masama. So, yung microplastic ay 1 micrometer to 5 millimeters. Malalaki rin po yung 5 millimeter. Nang tinapa, that's half a centimeter. So, ito po ang kailangan natin na antabayanan na bawasan po sana natin at least yung ginagamit po natin sa ating mga tsaa. So ano ang kanilang sinasabi rito? Umaabot po kasi ang intake natin habang tayo po ay nagpapainit ng ating mga tsaa, yung ginagamit natin yung mga tibag, kaya kailangan tibagin ang tibag. 11.6 billion microplastic particles and 3.9 billion nanoplastic particles habang tayo ay nagpapainit at a temperature of approximately 95 degrees centigrade. Pinakulo ang tubig nga po ginagamit natin dyan eh. Pagkatapos, lumalabas, habang pinainit natin, medyo mainit pa sa atin ang assessment natin kung mga 40 degrees centigrade. However, at those temperatures, bilyones na po ang plastic particles na nandun pala. So, ang kailangan po natin pala gawin ay ilagay na natin sa tela na lalagyanan or ilagay natin sa kahit anong lalagyanan or ilagay natin na kung saan yung may parang strainer po at doon natin isasala na halos punuin nyo yung inyong lalagyanan, ilagay nyo yung tsaa doon sa ibabaw, tapos yung mainit na tubig ipo-pour over ninyo. And then, paabutin ninyo hanggat lubog pa rin yung iyong tsaa. Ngayon, meron naman mabibili, nakita ko sa internet, ito naman nakakatawa kasi 1,500 pesos yung may container siya na micrometer din. Tapos may hawakan. 1,500. Magkano ko nabili sa Lazada? 300 pesos. O yun ang masaya. So every time may makikita kayo sa internet na hindi po sa Lazada, hindi po sa Shopee, pero ako Lazada talaga, tingnan nyo rin po sa Lazada, mas mura. Normally, 30 to 50% po yung discount sa Lazada mismo. So, wag kayong bibili po yung nakikita nyo sa internet. Lahat po ng nandun halos makikita nyo sa Lazada. And that being said, dapat po, either tanggalin na nga po natin dun sa mismong lalagyanan
Kung sensitibo kayo na pahabang iniinom ninyo ay meron kayong mga dahon-dahon, ay syempre, gamitin nyo na lang yung strainer. Okay? Yung strainer naman po ay ilalagay nyo nga as I said sa ibabaw. May mga strainer para dun sa mga lababo natin yung butas. Di ba po, meron parang umbok yun dun sa ilalim. May strainer sa ibabaw, tapos may umbok dahil nga para yun sa sink. Pwede nyo pong gamitin yun para sa sa tsaan ninyo. Na ilagay nyo sa ibabaw ng inyong mug, tapos dun nyo ipo-pour over yung inyong mainit na tubig and paabutin nyo hanggat sa nasa ibabaw siya kasi because may umbok doon na papailalim pa rin po yun sa At least, hindi kayo nadadali ng plastic. Hindi po naman delikado na makakain tayo. Siyempre, huwag nyo may kalawang. Pero, na totoo lang, kahit ma-ingest natin ng konting kalawang, hindi po delikado yun. Konting-konti lang naman po yun eh. Tsaka, alam nyo naman, lumalabas din po sa number 2 yun sa ating pagdudumi sa araw-araw. Okay? That's for the microplastic. Ngayon, ito naman po, tungkol dito sa ating mga millennial, meron pa tayo mga 4 na minuto sa ating mga millennial. Pakilabas nga, Kent, yung government needs to regain the youth's trust. Kasi na-mention nga po na yung ating Gen X and Gen Y na ang kanilang ages ay... teka, saan na ba yung Gen X and Y ko rito? Meron ako report dyan. Ayun, Gen X and Y. Gen X and Y, ang Gen X ay 43 to 58 years old, ang Gen Y po ay 27 to 42. Yan po yung mga employables talaga natin. At most of them may masters na. Okay, kailangan pala ayusin ko yung aking mga putol sapagkat napuputol yung ibabaw. Ano? Well, anyway, no problem there. Ang average po kasi, okay, Gen X and Gen Y, dahil po yung mga millennial nga gusto nila mas maging entrepreneur kaysa trabahador. Kasi nga po, pag nagtrabaho ka, empleyado ka, meron kang fixed na schedule. Ayaw rin na po nila yung mga fixed na schedule. Ngayon, kung ating mga employer hindi mag-a-adapt din sa mga Gen X and Gen Y, mawawalan sila mga trabahador kasi ayaw magtrabaho na hindi nila hawak yung sarili nilang oras. Ang gusto nilang trabaho, sila hahawak sa sarili nilang oras. Okay? Tapos, entrepreneurship, kailangan itulak nyo sa kanila na sila ay pwedeng maging negosyante. Alam nyo kung bakit naging ganon? Dahil ang TikTok ay naglabas po ng TikTok Shop. Ang dami po nakakabwisit yung nakikita nyo nandyan sa TikTok Shop. Nakakabwisit po talaga yan na makita yung TikTok Shop na yan. Kasi habang ikaw ay nanonood, eh di syempre sayang-saya ka nanonood. Bigla na lang pag flip up mo, pag scroll up mo, anak ng tinapa, nandyan pa rin, meron na naman nagbebenta ng kung ano-anong kaletsehan. Eh, hindi naman ako interesado sa binibenta nila. Gusto ko yung news, gusto ko yung discussion on whatever, kung psychological, kung economics, politics, military might ng kung sino-sino dyan, tapos yung gera. Yun ang gusto kong makita sa TikTok. Eh, bigla na lang may nagbebenta ng kung ano-anong kaletsehan. Walang kwenta yan. Okay, ang average po dyan, government needs to regain the youth's trust. Ibig sabihin, ang nagtitiwala na kabataan, ang pinag-uusapan po rito ay 15 to 29 years old, ha? Ang average po, yung nakikita nyong gray line, yan po ay Organization of Economic and Cultural Development. Yan po yung kanilang data. And ang average po ay 46% lang ng kabataan na nagtitiwala sa sarili nilang mga gobyerno. Ang hindi nila pinagkakatiwalaan lumalabas ay Switzerland, Luxembourg, yung maliliit na countries, New Zealand, Netherlands, Denmark, Norway, Finland. Yan po yung maliliit na country pero yan yung pinagkakatiwalaan ng mga kabataan. At tingnan nyo, below average po ang United States. Yan yung mga hindi pinagkakatiwalaan. US, Turkey, France, pati Korea. South Korea po yan, ang ibig sabihin. Unsurprising naman yung Belgium. Bakit kaya hindi? Czech Republic, hindi rin. Israel, ayan, hindi ako magtataka, hindi pinagkakatiwalaan kasi nga gera ng gera. Yung Spain, maraming gulo rin dyan sa Spain dahil gusto mo maghiwalay ng mga Katalan, hindi po ba? Slovak Republic, Mexico, Colombia, Chile, yung Greece, talagang hindi mo pagkakatiwalaan sapagkat bound na bound sa utang yung Greece, hindi na nga makabayad sa utang. So, yan po ay related dun sa Gen X and Gen Y dahil gusto nila freedom. Dahil nga yung mga gobyerno nila, hindi sila naniniwala na binibigyan sila ng kalayaan para maging the best of what they can be. So, yun ang nagiging problema sa kanila. Okay, yung last slide ko, yung 2100 population. Yung last 2 slides. Okay, dyan po sa population, projection po yan, up to the year 2100 according to the UN Population Division. Okay? Ang titingnan nyo po dyan ay ilang mga countries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mga 9 countries na importante. Okay, sa start, ang India po na 1.5 billion ang projected population nila sa 2100, the year 2100. Pero 1.4 billion sila. So in other words, sila po ay mas dadami. Pero tingnan nyo yung number 2. Yung number 2 na China.
Nakalagay po dyan, 771 million. In other words, mangangalahati halos ang populasyon ng China in about 70 plus years. In 78 years, 77 years, 76 years, magiging kalahati na lang po ang populasyon ng China. Kasi 1.4 billion sila at the moment. Magiging 771. What is next? Bababa rin ang population po. Actually, tataas ang population pala ng US. Yung US po is under Congo. Nandun po yung US din. Makikita nyo naman yung flag, ano? 394 million sila. At present, there are only 339 million. So, mag-i-increase ng 20% approximately. Yung Brazil, 216 million. Bababa ang populasyon in 76 years ng 185 lang. So, malaki ang mababawa sa populasyon. Actually, more than 20% mababawa sa populasyon ng Brazil. Ang Russia, 144 million sila ngayon. Magiging 112 million na lamang sila. Pero nakakatawang sabihin, baka mamaya dahil nga sa gera yan, di po ba? Kasi mababawasan sila from 144, mawawala ng mga 30 million, 32 million ng population. Yung Vietnam, bababa ang populasyon from 99 million to 91 million. Yun po yung nasa baba, yung huling-huli. From 99 million. Ibig sabihin, mas tataas po ang kanilang per capita income. Kasi lalaki po ang kita ng Vietnam, halos magiging one of the best economies in Asia po ang Vietnam. Malapit na po. At bababa ang populasyon, mas yayaman po ang Vietnam. Yung next slide nga, yung may yung related dyan, yung may Côte d'Ivoire. Yung Côte d'Ivoire po is Ivory Coast. Côte d'Ivoire. Tapos Cameroon. Okay, ang titingnan po dyan ay Japan. Yan po, kasama po ng South Korea ang pinakamalungkot. Kasi po, ang Japan ay, ang population po ng Japan right now is 125 million. Yung Japan po, sa bandang gitna, halos. Okay? Ang magiging population ng Japan in 2100 is only 74 million. Anak ng tinapa. Pagkatapos yung South Korea, 48 million sila ngayon, magiging 24 million na lamang. O yan, yan po ang balita. Mababawasan ang populasyon ng ating ibang mga bansa. Ang Pilipinas, tataas ang populasyon. From 110 million, tayo po ay magiging 180 million. Yan po ang kicker natin. 180 million na po magiging mga Pilipino. Right now, we are 117, magiging 180 million tayo in 76 years. Okay, at dyan po nagwawakas ang Yes Show Topacio. Antabayanan niyo po ang susunod na programang Balitang Bayan with Hyacinth Ludovico. Ang toroy, si Hyacinth ang magre-report. Okay, at pasalamatan ng ating staff. Sa ngalan po ni Judith Estrada Larino, aming news director, at tech engineers, Wenel Contihino, Jenny Cormosa, Kent Sale, Jen Barbon, nandiyan si Jen, Chat Josue, and Giljon Reyes. Nandiyan na si Giljon. Teleprompter, ang ating paboritong si Bam Abelia, na walang typographic error ngayon. Writers, Katrina Gonzalez, Mace Alinio, Dayon, and Hyacinth Ludovico. Communication Assistant, Yasmin Liza Quevedo, para mga artista talaga at ating mga interns, mga pangalan, MJ Raimundo, Ira Ortega, Marie Garcia. Ito po si Doc Chele Hanos, ngayon po 3040 Passion. Nagimang po kami sa inyo ng bagay na susupil sa inyo pagkanasa! Kikitil sa inyong pagkanasa! At titimol sa inyong kaisipan na huwag makikiapi. Yes, yes, yo! Yeba! Yes, yes, yo! Topacio! Babayagin. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topacio!